Senator Bato de la Rosa, kinumpirma na lehitimo ang kopya ng bicameral report na hawak ni dating Pangulong Duterte. Kung ano ang ipinakitang dokumento ni dating Pangulong Duterte at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa publiko ay yun din ang kanyang hawak. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Senator Bato na ang questionabling BICAM report ang dahilan kung bakit siya nag-walk out sa nasabing meeting at hindi pumirma. Para sa mga nagsasabing takot ako, ibabasura ninyo ako. Alam ninyo kung takot ako, dapat pumirma na ako sa BICAM report. Ako lang mag-isa ang hindi pumirma at nag-walk out doon sa BICAM. Ani Senator Bato. Oo, hindi nga ako pumirma doon, kaya nga ako nag-walk out doon sa BICAM nung umalis ako at hindi ako pumirma dahil hindi tinupad yung usapan namin. Ngayon sa opening ng BICAM ay nagmanifest ako na kung pwede, give us ample time before we sign the BICAM report para ma-scrutinize natin yung contents ng BICAM report. But pagdating doon sa closing ng BICAM namin, pirmahan na kaagad. Hindi wala pang kopya na binigay sa amin. So sabi ko, paano ako makapirma na hindi ko pa nabasa? Pero ganoon pa man, nagmamadali, pinirmahan nila, pero ako, umalis ako. Hindi ako pumirma. So yun nga, after that day, the following day ata, nagpadala sila ng kopya ng laman ng BICAM report. At yun nga ang nakikita natin sa yung mga blanco, mga halaga, yung mga blanco. Question ni Duterte kung bakit may mga blankong parte ang BICAM reports. Ipinunto ni Duterte na may ilang ahensya ng gobyerno sa BICAM report na walang nakalagay na budget. Ayon kasi sa dating Pangulo, ay paano nagkaroon ng laman ang mga blankong parte ng BICAM report? Suspetsa naman ni Attorney Vic Rodriguez na dating Executive Secretary ni Marcos ay maaaring may isang grupo na binigyan ng kapangyarihan para punan ang mga patlang sa BICAM report at ilagay ito sa General Appropriations Act of 2025. Budget of the Philippines is a public document. Tama, public document nga ang budget. Pero ang tanong, paano natin masisiguro na walang nangyaring palusot kung ang mismong BICAM report ay may blanko na iniwan para punan ng kung sino at kung kailan lang nila gusto? Ang issue dito ay hindi lang ang Final General Appropriation Act, kundi ang proseso ng Bicameral Conference Committee na dapat naging transparent mula simula. Ayon kay dating Pangulong Duterte at Representative Isidro Ungab, ang mga blanko sa BICAM ay seryosong usapin dahil maaaring magresulta ito ng pagiging invalid at unenforceable ng budget. Tama sila na dapat itong tutukan. Kung may mga blanko man sa BICAM report, bakit ito pinayagang umusad nang hindi agad nilinaw sa publiko? Dito nagkakaroon ng agam-agam. Ano ba talaga ang mga napag-usapan sa likod ng mga saradong pinto? Ang BICAM report ay ang final version ng pinagkasunduan ng Senado at ng House of Representatives tungkol sa budget ng bansa. Ito ang listahan kung paano gagastusin ang pera ng gobyerno kapag ayos na ang BICAM report. Gagawin itong batas na tinatawag na General Appropriation Act o GAA. Ito ang aktual na budget na gagamitin ng gobyerno. Pero paano kung may mali o blanko sa BICAM report? Kung may errors or blankong amount sa BICAM report, hindi pwedeng ayusin na lang ito pagkatapos pirmahan. Dapat klaro at kompleto na ang budget bago ito gawing batas. Kung may mga blank spaces o mali sa BICAM report tapos inayos lang after pirmahan, parang naglagay sila ng extra items, walang pahintulot ng Kongreso. Hindi yun marapat dahil sa Congress ang may power of the purse. Walang transparency kapag inayos lang secretly or privately pagkatapos ng pirmahan, parang nagmukhang shortcut. Ang budget dapat open sa lahat at dapat malinaw kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Kung may biglang naayos na hindi dumaan sa tamang proseso, parang suspicious at nakakabawas ng tiwala ng tao. Kung may mali, dapat ayusin sa BICAM stage pa lang bago ito gawing GAA. Kapag napirmahan na at naging batas na ang GAA, hindi pwedeng baguhin ito basta-basta. Kung kailangan talaga ng pagbabago, dapat dumaan ulit ito sa Kongreso para legal at tama ang proseso. Ang usapin ng public budget ay higit pa sa pagiging public document. Ito ay pera ng taong bayan. Karapatan nating malaman hindi lang ang final product, kundi pati ang bawat hakbang sa proseso ng paggawa nito. Kung hindi maipapakita ang transparency sa bawat yugto, paano natin masisiguro na hindi ito naging palaruan ng mga politiko? Ang accountability ay hindi optional, lalo na kung pinag-uusapan ay kinabukasan ng bansa.
alam mo naman, matagal ako sa Committee on Appropriations noon. Bago akong chairman, dumaan talaga ako sa proseso, naging vice chairman ako. So I really went into the rudiments of budgeting. Saka nagdi-defend talaga ako noon. When I was chairman, nagdi-defend talaga ako, nag-aaral ako. It's a continuing learning process. So sabi ko, balikan ko kaya yung BICAM report. Hinanap ko. Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, wala din sa House website. So saan yun nakuha kong Sid itong sa emails. Kasi pinadala sa mga congressman. Pinadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents everyday nagpapadala ang secretariat noon. So more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate pinadalhan kami ng individual emails. Kaya ngayon pa lang yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko. Sorry, na-receive ko yan. Ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka pirmado yan, hindi ang draft report. So binalikan ko. Kino-confirm ko na po na original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. Maaari nating ipakita. Ipakita natin ngayon. Kasi yes, that's 222 to 25 pages. 222 pages. Pakita natin, Kong Sid. So ito po yung itong Conference Committee report. Ayan, may So nakasummarize po dyan yung mga changes na nangyari sa Bicameral Committee at pinirmahan po ito ng, tama ba ko yung Sid? Ito yung mga miyembro ng Bicameral Committee. Merong portion diyan na nandiyon yung pangalan. Actually, hindi lahat nakapirma eh. I don't know kung... So 222 pages po ito. Ito po yung mga changes na ginawa nila. Ito pong dokumento na to ay hindi publicly available. Hindi po ito makukuha ng mga taong bayan, hindi natin ito makikita. So ito po yung miyembro ng BICAM. But that's a public document, no? It should be. Dapat madali itong makuha no? Pero tinatago ito eh. So ayan po, si Senator Grace po ang chairman ng Senate at si Congressman Zaldico ang chairperson ng House of Representatives. At ito yung mga miyembro. Ayan po, si Senator Pia Cayetano ay hindi pumirma. Senator Bongo, Congressman Asidre, hindi rin pumirma, Senator Legarda, Congressman Neptali Gonzales, Senator Risa Hontivero, Senator Amy Marcos, hindi pumirma, Congressman Madrona, Congressman Duavit, and Senator Coco Pimentel. Yung mga hindi pumirma, yes. Yes. So if you go down, baba ka lang ng konti, SP11, page SP11, makita mo na yun na merong blanco agad. Tingin ko lang, na-shock na kagad ako na may blanco eh. So yung sa NIA, delete the amount in figures and replace with blank. PCA total. So hindi lang po tong page na to, several pages po. Several pages. At saka kung marami nang nakita ko, na-shock ako because alam mo, nakakailang GAA ako na dinaanan ko, never ako nakakita ng BICAM report na may mga blanco. Kung Sid, paki-explain po, gaano kahalaga itong committee BICAM report? At ano yung relasyon nito dun sa GAA na pinirmahan ng presidente? Actually, yung BICAM report, dahil iba yung version ng House, iba yung version ng Senate, kailangan i-reconcile mo yan. At saka yung reconcile figure mo, yung final na lumabas na BICAM report, page by page, item by item, line by line, yun ang lalabas dapat sa GAA. So ang question ngayon, bakit may figures lumabas sa GAA? So kasi, halimbawa, itong committee report na to ang magiging basihan sa pagbuo ng third version na bill, yung GAB, no? 3. General GAA na talaga, GAA kasi General Appropriations Act na kasi final na pala eh. Tama. Yes. So ito na yung last. At hindi last po yan pwedeng baguhin ng House at Senate. Approve na lang nila kasi kung babaguhin uli yan ng House or ng Senate, di babalik na naman uli dapat sa BICAM kasi dapat parehas na nga po eh. May proseso pa. After ma-approve ng Bicameral Conference Committee, babalik ka sa plenary. Paparatify mo sa both houses. So i-approve ng House, i-approve sa Senate yung Bicameral Conference Committee report. So hindi sila pwedeng mag-ratify ng magkaibang dokumento. Kaya ang pagbabasihan nila ay yung pinroduce ng Bicameral Committee report, diba? So ngayon, pag pinasa na yan, na-ratify na ng House at Senate, yan na yung nagiging GAA at yan yung pinapirmahan sa presidente. Yes, yung BICAM Committee report na yan ang maging basis ng enrolled bill, yung final na bill na pipirmahan ng Speaker, ng Senate President, then pipirmahan ng Presidente. Correct. So, it's very, very highly questionable kung bakit nagkaroon ng blanco at bakit nagkapirmahan ng blanco. At saka kung bakit naratibay ang blanco. At kung paano nagkaroon ng figures doon sa GAA na meron namang blanco doon sa... So somehow, in between the BICAM at saka before the signing, may nag-fill up. So yun yung malaking tanong. Oh yeah, whoever filled this up has no legislative authority already kasi tapos na yung budget eh. Correct, oo.
So kailangan na finalize yung lahat ng item na yun sa BICAM. Kasi hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng baguhin yung pinrodusang BICAM kasi nga, nire-reconcile na niya yung differences between the House and the Senate. Saka first time in history nangyari ito na iniwan na may bakante.